kabila ng mga pag-iingat at paghihigpit ay kumalat din ang mga bali-balitang maraming idinagdag at naging pagbabago. Naging usap-usapan din ito sa isang mayamang pamilya. Ito ang pamilya Orenda na negosyante ng mga alahas sa komersyong puok sa Santa Cruz. Walang pinagkakabalahan ang pamilya at sa halip ay nakikiumpok sa bawat membro sa paksa ng usapan. Ang pinakabatang si Tinay ay nabagot dahil sa mag-isang naglalaro ng sungka. Hindi nito lubos maunawaan kung ano ang pinag-uusapan ang mga taong nagtitipon sa kanila tungkol sa mga sako ng pulbura, mga pakikipagsubuatan at mga pagsalakay. Kinig lang si Isagani sa mga kwento ng platerong si Chichoy. Malungkot at tahimik lang. Naroon din si Momoy, ang kasintahan ni Sensya, at si Domingo na ama ng tahanan at may palayaw na Kapitan Turingoy. Ang asawa nitong Kapitan Loling na masipag at matalinong babae ay nag-ukol din ng pansin sa kwentuhan. Ang nasa sentro ng usapan ay ang payat na lalaking si Chichoy na pinakinggan ng lahat at ito ang nagkukwento sapagkat galing ito sa bahay ni Don Timoteo at doon nasaganap ang mga balita. Sako-sakong pulbura ang nasa ilalim ng sahig at meron din sa bubungan at ilalim ng mesa at kung may isang nagsindi ng sigarilyo ay tiyak na. Sino naman kaya ang gagawa nun? Ayon pa kay Chichoy, dumalaw din daw doon si Ginoong Pasta at nagbigay ng pahayag. Malamang isa sa mga kaaway ni Don Timoteo o isa sa mga karibal ni Juanito. Ang mabuti pa siguro ay magtao ka na at baka ikaw pa mapagbintangan ni Sagani. Hindi malaman ni Don Timoteo kung sino ang dapat sisihin sa pangyayari. Sila naman daw sila Simeon ang namamahala sa mga gawain. Dumating ang mga gwardyang sibil at walang matukoy kung sino ang may kakagawan. Binilinan kaming ilihim ang lahat at saka kami naalis. Ngunit, Kung nagkaroon ng pagsabog pati ikaw ay Walang matitira kung nagkaroon ng pagsabog. nagpilit magpakatatag si Mumoy at magtapang-tapangan sa harap ng pamilya ng kasintahan. Labis akong nabahala sapagkat kung nangyari ang pagsabog ay tiyak na wala na tayo ngayon, Kapitan General Arbobispo. Mga malagang tao at mga kawani ng pamalaan ay tiyak na wawasakin ng malakas na pagsabog ang kalye ng Anilo. Sus Mariose, naroon pa naman ang lahat na may magkakautang sa akin. Bukod pa sa mayroon tayong bahay doon. Sino ba talaga ang dapat managot sa pangyayaking ito? Hindi kaya kagagawan din ito ng mga praile? Baka naman sa insik na si Quiroga. May kinalaman kaya dito ang mga estudyante? Si Makaraig. Pinutol ang pag-ubo ni Kapitan Turingoy ang mga naging palagay. Hindi naiwasan ng kapitan na lihim na sulyapan ang kinaroonan ni Isagani. Sasabihin ko na sa inyo kung sino ang masigit na pinaghinalaan. Walang iba kundi ang mag-aalahas ni Simon. Wala ba si Simon sa handaan? naroon, nakita ko siya. Naalala ko. Umalis siya kagad upang kukunin ang regalo para sa bagong kasal. Pero kaibigan siya ng Kapitan General at kasuso siya sa negosyo ni Don Timoteo. Oo nga, nakipagsuyo siya upang maisagawa ang binabalak na panggugulo at pagpatay. Naunawaan ko na ngayon ang lahat. Ayaw niyo kasi makinig sa sinabi ni Tia Tintay na isang demonyo si Simon at nabili niya ang kaluluwa sa mga Kastila. Kagabi ay dumamlam ang ilaw sa kasalan at isang magnanakaw daw ang pumasok para nakawin ang lamparang iyon na galing kay Simon. Hindi ba nahuli ang magnanakaw? Nakatalon doon sa ilog kasama ang lampara. May pagsabing isa raw itong Kastila. Mayroon namang nagsabing insik daw at may nagpalagay na isang Indio. Pinaniniwalaan na sa pamamagitan ng lamparang yan ay sasabog ang buong kabahayan ni Don Timoteo. Pinaghahanap na ngayon si Simon. Ang kumuha ng pagmamayari ng iba ay isang malaking kasalanan. Kung nalaman lang marahil ng magnanakaw na ito ang tunay na layunin, ay malamang sa pinag-isipan niyang mabuti ang lahat at tiyak na hindi iyon kukunin. Ano man ang maging kapalit ay hindi ko na naising malagay sa kanyang katayuan. Nagpatuloy sa kwentuhan ang mga naroon. Makaraan ng isang oras ay nagpaalam na si Isagani sa pamilya upang umuwi at mamuhay sa piling ng kanyang amain. Si Matanglawin ang kilabot ng Luzon. Naging mabangis ang dating mapayapang tao. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa Luzon. Una, sa Batangas, sinunog nila ang sangkabiyawan at mga bukirin at pinatay ang hukom tagapamayapa sa Tiani. Sa Cavite, sinamsam nila ang mga armas sa tribunal. Pinagpatuloy niya ang pandarambog sa mga lalawigan ng lambak ng Cagayan mula Tayabas hanggang Pangasinan.
Umabot na rin ang kanyang pangalan sa Albay hanggang Cagayan. Walang sinasanto si Matang Lawin sa mga ayaw sumapi sa kilusan at sa mga ayaw mabigay ng kanilang kailangan. Ang ibang mambubukid ay napipilitan lamang sumama sa pangkat ni Matang Lawin. May 6 o 7 magsasaka ang nadakip ng mga Guardia Sibil. Abot siko at kabit-kabit ang mga gapos ng mga ito na nilakad ng tanghaling tapat sa kainitan ng Mayo. Walang sombrero at nakayapak lamang sila. Hoy, Mautang, hayaan mo silang maglakad ng payapa. Ano bang problema mo, Carolino? Sa akin wala. Sila'y mga tao din katulad natin, Mautang. Naku, baguhan ka ba nga sa digmaan na ito? Ano bang ginagawa ninyo sa nabibiyag sa digmaan? Hindi lahat ng mabuti dapat gawin sa kanila. Huy, bakit kayo nandito? Anong problema dito? Wala po. Sige na, lakad na. Pagod na ako! Bago dito! Nauuhaw na ako. Magdala ng tubig. Tayo! 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 Ay, po tayo na. Sige na! Kailangan po namin ng pahinga. Walang pagod-pagod dito. Ay, May pahingi ng tubig. Ay, makuha na ako eh. barilin mo, Carolino! Kung hindi ikaw, babarilin ko!